Ang malunggay o Moringa oleifera ay isang halaman na nag-o-offer ng napakaraming health benefits. Hindi lang yung dahon ng malunggay yung maitatanong natin kung ano yung mga benepisyo nito. Halos lahat ng bahagi ng halaman at puno nito ay may benepisyo. Kaya nga tinagurian itong miracle tree. At talagang kinikilala ito dahil sa kanyang benepisyong pangkalusugan. Isa pa, pinag-aralan din ng mga scientifico ang malunggay at ang mga health benefits nito ay supported ng research. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang kagandahan at benepisyo ng pagkonsumo ng gulay na malunggay sa ating katawan. Siyempre, para malaman mo ang benepisyo ng malunggay, tapusin mo tong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Also, do not forget to subscribe to my YouTube channel for more information patungkol sa mga gamot at pangkalusugan. So, ano-ano nga ba yung mga benepisyo ng malunggay sa ating kalusugan? Siyempre, una, naglalaman ito ng bitamina tulad ng vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin A, iron, magnesium, at protein. So, kung di ka mahilig mag-take ng mga supplements na available sa market, magandang kumain ka ng malunggay as part ng inyong daily diet or as part ng inyong diet. Pero syempre, di ka rin naman araw-araw kumakain ito, so better pa rin kung may supplement na iniinom. Kaya nga, supplement, ibig sabihin ay nagsusupply lang ng kakulangan ng mga bitamina, lalo na kung di rin naman ganun ka-healthy ang inyong kinakain araw-araw. Ikalawa, ang malunggay ay may powerful antioxidant property. Ang nilalabanan o pinapababa na antioxidant sa ating katawan or sa katawan ng tao ay ang free radicals. Dahil ang free radicals na nabubuo sa ating katawan ang nagkukos ng napakaraming sakit tulad ng cardiovascular at inflammatory diseases, katarata, pagkasira ng ating nerves, mabilisang pagtanda ng ating balat dahil sinisira nito ang ating cells at pagkakaroon ng diabetes, cancer at marami pang iba. Ang free radicals ay normal na parte ng metabolismo sa katawan ng tao, pero marami pa rin kasing factors para tumaas yung level o ma-produce ito, tulad ng kapag lagi kang nai-stress, nagkakaroon ka ng exposure sa mga air pollutants at industrial chemicals, kapag madalas kang naninigarilyo or kapag naninigarilyo ka, kapag kumakain ka ng mga unhealthy foods at processed foods at marami pang iba. So ang panglaban natin sa free radicals ay ang pag-consume na antioxidant tulad ng pagkain ng gulay na mayaman sa antioxidant, madalasang pag-exercise, pag-iwas sa paninigarilyo, iwasan din hanggat sa maaari ang nagdudulot sa iyo ng stress, uminom ng supplement kagaya ng vitamin C, vitamin E, beta-carotene na makita sa carrots at marami pang iba. Ang malunggay ay naglalaman din ng antioxidant na tinatawag na quercetin at chlorogenic acid. Ayon sa pag-aaral, ang quercetin ay isang powerful antioxidant na nakakatulong para mapababa ang blood pressure at ang chlorogenic acid naman ay nakakatulong para sa ating blood sugar. Ikatlo, nakakatulong ang malunggay para mapababa ang ating blood sugar level at blood pressure. Ang isa sa seryosong health problems ay ang pagtaas ng blood sugar at ang presyon ng ating dugo. Siyempre, kung hindi mo na ma-manage ang iyong blood sugar level at ang presyon ng iyong dugo, ay maaari itong magdulot ng iba pang mga komplikasyon, kaya ugaliin magpa-check up sa doktor para malaman kung kayo ay may mga medical na kondisyon. Siyempre, itong malunggay ay labis na nakakatulong para mapababa ang blood sugar natin. Although, kailangan pa ng further studies patungkol sa benepisyo nito sa ating blood sugar level. Dahil most of the studies ay animal-based lang na nagpapakita na epektibong pagbaba ng blood sugar at mangilan-ngilan lamang sa human studies. Ang malunggay ay naglalaman ng potassium, isang mineral na maaaring makatulong sa pag-control ng ating blood pressure sa pamamagitan ng pag-regulate ng electrolyte balance sa ating katawan o sa ating cells. Pang-apat, ang malunggay ay nakakatulong para mapababa ang inflammation sa ating katawan. Ang inflammation ay natural response ng ating katawan kapag meron tayong infection at injury. Kadalasan, ang pagkakaroon ng inflammation sa ating katawan ay maaaring naglilink sa mga sakit tulad ng chronic heart problems, cancer at iba pa. Karamihan sa mga gulay at prutas ay
ay may anti-inflammatory properties at isa na rito ang malunggay na nagpapakita ng anti-inflammatory property. Ikalima, ang malunggay ay maaaring makatulong para mapababa ang ating kolesterol. Ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol, lalo na ang low-density lipoproteins, ay naglilink sa risk ng heart disease at kung di maagapan ay maaaring mauwi sa stroke. Ang malunggay ay nagpapakita rin na nakakatulong para mapababa ang kolesterol sa ating katawan. At ika-anim, para sa mga nanay na nagpapasuso o nagpapadede ng kanilang mga anak. Dahil ang malunggay ay nakakatulong para mapalakas ang produksyon ng gatas sa kanilang dibdib. Ang iba pang benepisyo ng malunggay ay nakakatulong ito para mapalakas ang ating buto, para matanggal ang toxins o lason sa ating katawan, para mapangalagaan ang ating mata, nakakaganda rin ng balat at buhok at marami pang iba. May mga malunggay capsule na maaaring mabili sa butika at mayroon din naman na nabibili in powdered form na malunggay. Maganda rin na magkonsumo tayo nito sa pamamagitan ng pagkain ng dahon ng malunggay na magandang isama sa ating mga lutuin gaya ng tinola, munggo at iba pa. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, ito ay galing kay Montebel06 at ang tanong niya ay anong klaseng vitamins at minerals ba yung pwedeng pagsabayin inumin? Actually sa market or sa mga butika, may mga mabibiling produkto na naisahan. May kasama ng multivitamins at kasama na rin yung minerals. So wala tayong problema sa drug interaction ng dalawa dahil kadalasan nga ay pinagsasama na to sa isang tableta. So syempre kapag multivitamins ang pinag-uusapan natin, combination yan ng water-soluble vitamins, ng fat-soluble vitamins at syempre ng mga iba't ibang klaseng minerals. So best time ng pag-inom ng multivitamins ay sa morning pagkatapos kumain kasi pagkatapos kumain, syempre, dahil nga katulad ng sinabi natin kanina, may mga fat-soluble components or contents yung multivitamins natin. At best yung absorption ng mga fat-soluble vitamins kapag iti-take natin siya pagkatapos kumain ng fatty meals usually. And then, sa umaga naman, kasi syempre yung vitamins para maging source ng nutrients natin the whole day. At may mga component din kasi yung multivitamins natin like for example, vitamin B complex. So, kapag nag-take ka ng vitamin B complex sa gabi, medyo mahirapan kang makatulog kaya mas magandang inumin yung multivitamin sa morning pagkatapos kumain. Although ang mga multivitamins naman any time of the day pwede siyang inumin but yung pinaka best time lang ng pag-inom nito is sa morning. Pangalawang katanungan naman ito ay nanggaling kay Sandara Channel 1846. Ang tanong niya, "Hi po, I'm 20 years old. Pwede po bang pagsabayin ang potency with collagen at Memoplast Gold na inumin?" Ang sagot diyan ay okay lang naman na pagsabayin. Wala naman drug interaction yung dalawang gamot at any time of the day pwede rin silang inumin. Pwedeng sa umaga or sa gabi or pwede rin naman natin silang paghiwalayin. Mas maganda kung iinumin natin sila lalo na yung potency with collagen pagkatapos kumain dahil yung potency with collagen ay nagko-contain niya na ascorbic acid at maaring mangasim yung sikmura natin kapag ininom natin ito nang walang laman yung sikmura. At para sa Memoplast Gold naman, yung recommendation ng pag-inom ng Memoplast Gold ay pagkatapos din kumain. Yun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!